الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Diyos ng sanlibutan. Nawa ang pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga nilalang na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay humaharap tayo sa mga pagsubok na kung saan tayo ay sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin kung ano yung wisdom dito. Kung tayo ay tunay na nakakaunawa sa mga nangyayari sa atin, alam natin kung ano yung wisdom. At magiging maganda pa rin ang pakikitungo natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay lubos na nakakaunawa. Pero may mga mas'ala, may mga katanungan na bumabagabag sa mga kamusliman ngayon sa panahon ng sakuna, sa panahon na tayo ay nahaharap ngayon, patungkol sa pag-iwan ng salatul jama'a, salatul jum'ah, pag-iwan ng sala na magkakasama o ng grupo, pag-iwan sa sala ng jum'ah, at yung pagbabago ng adhan na sallu fi rihalikum aw sallu fi buyutikum. Ito ay bumabagabag sa mga kamusliman. Ito ay ikinakabahala ng mga kamusliman. Ano ba daw ba ang nangyayari? Bakit binabago ang Sharia? Binabago ang batas ng Allah? Binabago ang batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit binago ang adhan? Bakit pinapahintulutan na ipagbawal ang jama'a, ipagbawal ang jum'ah sa mga masjid? Bakit napahintulutan ito? Bakit tayo sumusunod? Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, katotohanan, wala tayong binabago o walang binago ang mga ulama, walang binago ang ating mga scholar sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kung papaano ito pinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin ang salatul jum'ah o ang salatul jama'ah fil masjid wajibatun 'ala ar-rijal al-qadirin, ay obligado sa mga kalalakihan na may kakayanan na tumugon dito. Actually, nung may isang bulag na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailangan pa ba niyang pumunta ng masjid kasama ng jama'a para magsala, ay tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith na ito ay naisalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Ja'a a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang isang bulag sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, siya ay nagsabi. Sabi ng bulag, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila as-salah. Wala akong bagay na pangahawakan upang ako ay maidala sa pagdarasal. Wala akong bagay na masasandalan o magiging guide upang ako ay i-guide papunta sa sala. Ang tinutukoy dito sa masjid. Fasa'alahu an yurakhisa lahu an yusalliya fi baytih. At
Ang bulag na ito ay nagtatanong upang mapahintulutan siya na magsala na lang sa kanyang tahanan. No? Siya ay mapahintulutan upang magsala sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Fa'adila lahu, at siya ay pinayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla da'ahu qala lahu, ngunit nung tumalikod na, bigla siyang tinawag muli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag siyang muli at tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasma'un nida? Atasma'un nida bis salah? Sabi niya sa bulag, naririnig mo ba ang panawagan sa sala? Ibig sabihin yung adhan, naririnig mo ba? Qal, sabi ng bulag, naam. Sabi niya, opo, sugo ng Allah. Naririnig ko ang adhan. Qal, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faajib, tugunan mo. Ito yung mga hadith na kung saan, kabilang sa mga hadith na kung saan nagpapakita ng pagiging obligado ng pagsaksi o pagpunta o pagtugon sa panawagan ng sala at pagsasala ng salatul Jum'ah sa masjid. Kahit na pabulag na nakakarinig ng adhan ay pinag-utusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangangahulugan nga na ang salatul Jama'ah, yung pagsasala kasama ng grupo, salatul Jum'ah ay ipinahihintulot o inuobliga sa mga kalalakihan na may kakayanan. Ultimo yung bulag, sa hadith na ito ay makikita natin na hindi siya nakalusot. No? Hindi siya nakalusot na magsala sa kanyang bahay. Ngunit mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mayroong mga udhur, may mga dahilan pa na kung saan ay ipinapahintulot sa atin na tayo ay tumaliwas sa salatul Jama'ah, no? At wala tayong babaguhin sa batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin babaguhin ang Islam. Hindi binabago ng Islam ang pag-uutos ng mga scholar natin ngayon na tumaliwas tayo sa pagsaksi ng salatul Jama'ah. Hindi nagbabago ang kautusan ng Islam. Dahil ito ay mayroong pangyayari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith na babasahin natin ngayon. Wassalatul Jama'ah ma'a wujubiha fa innaha tasqut fi ahwali dhakaraha ahlul ilm. Ang salatul Jama'ah, kahit na ito ay obligado, maari pa rin itong mawalan ng bisa sa mga pagkakataon na karapat-dapat. At ito ay binanggit ng mga ahlul ilm, yung mga taong nagtataglay ng kaalaman, yung mga scholar natin, no? Wa min tilkal ahwal, kasama sa mga kalagayan na kung saan ay ipinapahintulot ang hindi pagsaksi ng Jama'ah o ng Jum'ah kung mangyayari ang mga bagay na ito. Nuzulul matar alladhi yabullu thiyab, ang pagbaba ng malakas na ulan na kung saan ay mababasa ang ating thobe o magiging mahirap sa atin ang pagpunta ng masjid dahil basa ang daan at maputik. No? Ito ay pinapahintulot dito na hindi na tayo pumunta ng salatul Jum'ah o ng salatul Jama'ah. At hindi tayo pinapahirapan ng ating pananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. At hindi gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pananampalataya ng kahirapan. وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. At gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang kadalian at hindi niya gusto sa inyo ang kahirapan. So dito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, min ajli nuzul al-matar, kahit na sa pagbaba lamang ng ulan, ng malakas na ulan,
na kung saan makakapagbasa ng ating thobe, ng ating kasuotan, at magiging mahirap ang daan papunta ng masjid dahil sa maputik ang daan, ay hindi na tayo o pinapahintulutan na tayo na hindi sumaksi sa jamaa o pagsasala ng kasama ng mga grupo. Pero may katanungan lamang, sa panahon daw ngayon ay marami naman na sa mga kalsada na hindi putikan, no? So kung sa mga kalsada na hindi putikan ay hindi sila kasama sa bagay na ito. Pero kung ang pag-uusapan natin ay malakas na ulan at may malakas na hangin, ay kasama lahat ng mga tao na pinapahintulutan silang hindi sumaksi sa sala al-jamaa. At mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, na ay mas matindi pa sa ulan ang dinaranas ng mga kamusliman o hindi lang kamusliman, ng sangkatauhan. Bagkus ito ay isang epidemya na kung saan ito ay kabilang sa mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapaalala sa atin, no? So kailangan natin mag-ingat dito. At kung sa pamamagitan lang ng ulan ay napipigilan o pinapahintulutan ang pagsaksi ng jamaa, what more pa kaya sa mga bagay na ito, mga kapatid? So walang binabago dito ang ating mga ulama. Hindi nag-uutos ang mga ulama na wala sa ating pananampalataya. Kaya sumunod tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sinabi pa dito, waqala ibn Qudama rahimahullah fil Mughni, sinabi ni Ibn Qudama, kalugdan nawa siya ng Allah, kaawaan siya ng Allah, sa aklat ng Mughni, no, sinabi ni Ibn Qudama, wa'udharu fi tarkil jum'ati wal jama'ati bil matar alladhi yabullu thiyab. Pinapahintulutan na hindi sumaksi ng jamaa o ng jumaa ang mga tao, no, bil matar alladhi yabullu thiyab, sa pamamagitan ng ulan na kung saan mababasa ang ating mga damit, wal wahli alladhi yata'adha bihi fi nafsihi wa thiyabihi. Yung tinatawag na wahli o yung pagiging maputik ng daan, pagiging madulas ng daan, pagiging mahirap ng daan papunta ng masjid. Wa qala Abdullah bin Abbas li muadhdhini fi yawm al-matir, at si Abdullah bin Abbas, no, isa sa mga fuqaha, isa sa mga maaalam na sahaba o sahabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'alamu bitafsir, at isa sa pinakamaalam sa tafsir, no? Sinabi ni Abdullah bin Abbas sa muadhin, sa nag-aadhan sa mga araw na maulan, idha kulta ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kapag sinabi mo sa iyong adhan na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya ala salah, huwag mong sabihin na hayya ala salah. Huwag mong sabihin yun, sabi ni Abdullah bin Abbas, huwag mong sabihin na hayya ala salah. So ito yung panahon ng ulan, ha. Ang sabihin mo, waqul sallu fi buyutikum, kayo ay magsala na lang sa inyong tahanan. So ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, yung mga nangyayari ngayon na adhan, dahil sa tayo ay meron tayong under quarantine, no? Tayo ay under observation at tayo pinag-iingat sa sakit na lumalaganap ngayon sa atin. Ang mga muadhin natin sa masjid ay nagsasabi na sallu fi rahalikum o sallu fi buyutikum. Ito pala ay hindi pagpapalit ng syariah. Ito pala ay hindi pagpapalit ng sunnah. Ito pala ay hindi pagpapalit ng batas na nalaman natin. Nagiging kakaiba lang sa atin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil marami sa atin ang hindi nagbabasa ng mga fatwa, marami sa atin ang hindi nagbabasa ng aklat, marami sa atin ang hindi nakakaalam sa kung paano naging maluwag ang Islam sa sangkatauhan, no? Marami sa atin ang napakahigpit masyado sa pananampalatayang Islam, na kung saan wala na sila sa lugar ng pagiging mahigpit dahil hindi talaga nila alam. Ang problema dito ay hindi nila alam
kung gaano naging maluwag ang Islam sa sangkatauhan. So, nangyari pala ito sa panahon ni Ibn Abbas. Pinag-utos ni Ibn Abbas sa muazzin sa araw ng ulan. Ulan pa lang ito, mga kapatid, na kung saan ay nagiging sanhi ng, yung ulan na ito nagiging sanhi ng hassle o pagiging mahirap sa pagpunta sa masjid sa panahon nila dahil maputik nga ang daan at madulas, no, napakahirap pumunta. Sinabi ni Ibn Abbas, isa sa pinaka-faqih, pinakamaalam na sahabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kapag sinabi mo sa iyong adhan na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul, ay wag mong sabihin na hayya 'alas salah. Wag mong sabihin yung salitang hayya 'alas salah o halina kayo para magsala. Parang nag-aanyaya ka sa tao, di ba, na pumunta sa masjid para magsala. Waqul, wag mo sasabihin yun. Pero ang sabihin mo lang, sallu fi buyutikum. Magsala na lang kayo sa inyong tahanan. No? Qal, sabi ng muazzin, faka'anna an-nasu istankaru dhalik. Ang mga tao sa panahon na yun, nung marinig nila yun, istankaru. Parang hindi nila nagustuhan ng bagay na yun. Sinabi niya kay Ibn Abbas, hindi nila nagustuhan ng bagay na yun, o Ibn Abbas. Faqal Ibn Abbas, sabi ni Ibn Abbas, radiyallahu an, ata'jabuna min dhalik? Sabi niya, nagugulat ba kayo sa bagay na yun? Yung sa bagay na magsala na lang kayo sa inyong bahay dahil may ulan? Nagugulat ba kayo sa panawagang iyon? Sabi ni Ibn Abbas, radiyallahu an, laqad fa'ala dhalika man huwa khayrun minni. Katotohanan, ginawa ito ng isang tao na mas mainam pa sa akin. Sino yun? Yani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy niya dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon natin ngayon, kung may mga ipinag-uutos ang ating mga ulama, ang ating mga scholar, ang ating mga imam, ang ating mga namumuno, ang pamunuan ng mga Muslim, at higit sa lahat, syempre, dahil tayo ay nasasakop ng pamunuan ng Pilipinas, kailangan natin sumunod, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang binabago sa ating pananampalataya. Sa adhan, walang binago. Kung alam lamang natin ang mga origin ng mga gawain ito, wala tayong masasabing binago. Hindi natin masasabi na tayo ay hinihigpitan. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay napaka-flexible. No? Hindi tayo gustong pahirapan ng Allah, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi tayo gustong ilagay sa kapahamakan ng Allah. Hindi tayo gustong iligaw ng mga ulama. Hindi tayo tuturuan ng mga ulama ng ligaw na katuruan. Pag sinabing sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, la tashhadul jama'a. Pag sinabi ng mga ulama na magsala na lang kayo sa bahay, no? Magsala kayo kung nasaan kayo naroroon, huwag na kayong pumunta sa masjid upang magsala ng jama'a. Sundin natin yun. No? Sundin natin sila. Ito ay para sa maslahatul ammah. Ito sa kaiinam ng sangkatauhan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag narinig nyo ang adan na walang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum aw sallu fi rihalikum, wala hu asal. Meron itong origin sa pananampalatayang Islam. Ipinag-utos ito ni Ibn Abbas radiyallahu anhu sa muazzin sa araw ng malakas na ulan. Dahil nahihirapan silang pumunta ng masjid. Ipinag-utos ito ni Ibn Abbas. Sino si Ibn Abbas? Huwal faqih. Faqih, isa sa mga pinakamaalam na sahabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? So, matar lang yun, ulan lang yun. How much more, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, epidemya na nagiging dahilan, no, kung ipahintulot ng Allah ang kamatayan. No? Epidemya ito, mga kapatid, hindi ito biro. No? So kung marinig nyo sa adhan na sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum,
Huwag ninyong akalain na binabago ang batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag ninyong akalain na binabago ang batas ng Allah. Huwag ninyong akalain na binabago ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fa'ala dhalika man huwa khairun minni, sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an. Ginawa ito, no, ng tao na higit na mas mainam sa akin, yani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy niya dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa niya yung, sinabi niya na, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, magsala kayo sa inyong bahay. Pinag-utos niya sa adhan na sabihin, imbis na sabihin na hayya ala salah, hayya ala al-falah, ang sinabi ng muadhin, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, magsala kayo sa inyong bahay, magsala kayo kung nasaan man kayo naroroon, huwag na kayong pumunta ng masjid. Wa qad fa'ala dhalika man huwa khairun minni, sabi ni Ibn Abbas. At ginawa ito ng tao na higit na mas mainam sa akin. At ang tinutukoy niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang bago sa Islam. Alam niyo kung bakit naninibago ang mga tao sa mga ganitong katuruan? Kulang sa kaalaman. Allahu Akbar. At ang mabibilis pang mag-react sa panahon natin ngayon, no? Mas mabilis mag-react yung mga tao laban sa mga ulama, yung mga taong kulang pa sila sa kaalaman. Allahul musta'an. No, nag-utos ang ating mga ulama na tayo ay magsala sa kanya-kanyang tahanan at iwasan muna ang salatul jama'a, ang salatul jum'a. Subhanallah, yung mga tao nagpanik, binabago daw ang batas ng Allah, binabago daw ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Ito yung dala ng lack of knowledge. So dito sa epidemyang ito, mga kapatid, ini pinag-uutos natin na hindi lang epidemya pala ang dapat nating gamutin sa ating mga kamusliman. Bagkus ang kailangan pa rin natin gamutin ang ating pananaw, ang ating iman, ang ating kaalaman. I-boost natin ang ating kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Palawakin natin ang ating pagbabasa, pagtatanong sa mga ulama. Palawakin natin ito. Dahil mapaghalataan tayo na tayo ay kulang sa kaalaman sa mga reaksyon natin sa desisyon ng mga ulama. Pag magdesisyon ng ulama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at ikaw ay wala sa posisyon, no? Huwag kang magre-react basta-basta, baka mapaghalataan na kulang ka sa kaalaman. Ang mga ulama yan, pinag-aaralan nila yung desisyon nila. At nagdidesisyon sila ayon sa sunnah at ayon sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, huwag kang magre-react basta-basta. Na kesyo, ba't ganun daw yung adhan? Binago, sallu fi rihalikum, ba't wala daw yung hayya ala salah, no? Ba't wala na daw yung hayya ala salah, hayya ala al-falah, bakit daw pinalitan ng sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum? Ito ay pinag-utos ni Ibn Abbas. Man huwa Ibn Abbas? Sino si Ibn Abbas? Faqih. Pinakamaalam. Isa sa pinakamaalam na sahabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alama bit tafsir. Isa sa pinakamaalam sa tafsir. No, si Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pinag-utos niya sa muadzin sa araw ng malakas na ulan na huwag mong sabihin na hayya ala salah, huwag mong sabihin na halina kayo sa salah, no, sabihin mo sallu fi buyutikum, kayo ay magsala na lang sa inyong mga tahanan. So anong bago doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Anong nabago sa batas ng Allah, sa batas ng propeta, sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong nabago? Wala. Ito ay may origin sa ating pananampalataya. Naging kakaiba lang sa pananaw ng mga Muslim dahil, aminin natin, kulang ang karamihan sa atin sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Wa qad fa'ala dhalika man huwa khairun minni, sabi ni Ibn Abbas. Ulit-ulitin natin. Ginawa ito ng tao na mas higit na mas mainam sa akin, sabi ni Ibn Abbas. At walang iba kung hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinag-utos niya ito sa panahon na kung saan ay pinahihintulutan ang mga tao na hindi
o magsala na lamang sa kanilang mga tahanan. Yun lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako'y nababahala lamang sa pagiging ignorante ng karamihan sa mga kamusliman. Allahu Akbar. No? Nababahala tayo sa pagiging ignorante ng mga kamusliman na kumakalat ngayon sa social media. Wallahul musta'an. Na maraming nagre-react sa desisyon ng mga ulama. Maraming nagre-react sa inilabas na fatwa ng mga ulama na walang jum'a, walang jama'a, at ang adhan, kung kakayanin ng muadhin na mag-adhan every sala, ang sabihin niya, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, ng adhan ay nababago. Sinabi ng mga ignorante, wallahul musta'an, na binago daw ang sharia. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito lamang ay nagpapakita ng kakulangan sa kaalaman ng karamihan sa atin. So, dito sa mga epidemyang ito na nangyayari sa atin, mga sakuna, mga kapatid, inuutusan ko, unang-una ang aking sarili, pinapayuhan ko na mas palawakin natin ang ating pag-aaral sa pananampalataya. So, meron na tayong malawak na oras. Binigyan na tayo ng Allah ng pagkakataon na magkaroon ng malawak na oras, manatili sa bahay, gumawa ng ibadah sa bahay, magbasa ng mga fatwa, magbasa ng mga alituntunin, batas tungkol sa pananampalatayang Islam, at huwag mong kontrahin ang mga ulama. Huwag mong kontrahin ang mga ulama. Huwag mong sabihin na binabago nila ang batas. Subhanallah, walang babaguhin batas ng mga ulama. Ang mga authenticate ng mga ulama, yung mga reliable na mga ulama natin, hindi magbabago ng batas yan. Hindi sila mag-uutos ng kung anong kautosan na wala sa Quran at wala sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun lamang mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. No? At ito ay hindi pagtutuya, hindi pagmumok sa mga kapatiran natin. Bagkus ito ay isang babala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paalala, una sa aking sarili, pag-aralan nating mabuti ang Islam. Sa panahon ngayon, walang binago, ulitin ko, walang binago ang ating mga ulama sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang binago ang mga ulama sa batas ng Allah, hindi sila nag-uutos ng masama. Ito lamang ay pinag-utos nila dahil ito ay may origin sa ating pananampalataya. So kapag ka ang ating mga authority, mga reliable na mga ulama ay nagsabi na walang jama'a, walang juma'a, huwag kayong magtaka, huwag kayong magalit, huwag kayong mag-react dahil maglilitaw na ignorante tayo sa batas. Kung mag-react tayo na bakit walang juma'a, bakit walang jama'a, bakit nadamay ang juma'a, bakit walang sala sa masjid, lumilitaw tayo na ignorante. Allahu Akbar. No? Magbasa tayo ng mga fatwa, magbasa tayo ng mga aklat patungkol sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga ulama yan, reliable, authenticate. Hindi mag-uutos yan ng mga bagay na wala sa pananampalatayang Islam. So, kung bago ito sa iyong pananaw, bago sa iyong pandinig, no? Ibig sabihin, mayroon ka pang mga bagay na hindi talaga naaabot sa kaalaman ng Islam. So, mag-aral. Huwag mong kontrahin ng mga ulama. Yun lamang mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Sa lahat ng bumati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, binabati ko kayo ng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At nawa ay kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroon. At protektahan niya tayo sa mga bagay na makakapinsala sa atin. At kung tayo man ay daratnan ng ganitong klase ng mga pakiramdam, ay pagtibayan niya ang ating sabar hanggang makaharap natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.